Unahin ko muna itong kasi nabasa natin itong panukala sa public school teachers, 10,000 pesos. Pero sinisisi po ng palasyo ang mga guro sa mga nangyayari daw dito po sa mga paaralan na mga lagim na mga insidente. Ito ba'y nakakabuti, Doc? Ano kayang sapantahan dito ng mga guro? May mga nakausap po ba kayong nag-react po dito sa paninisi po ng Malacanang? Wala pa naman akong nakausap na mga guro, pero bilang isang guro, myself, I think it's not really good to blame the teachers of what is happening. Siguro may konting pagkukulang, pero sa tingin ko, institutional ang tingin natin dito sa saklaw ng problema. May problema yung eskwelahan, may problema rin yung teacher, may problema rin mga estudyante. Kung natatandaan ninyo, mayroon tayong batas implementing the GMRC and what do you call this? Education, values-oriented education. This was signed way back in 2020, June 25, by then President Rodrigo Duterte, implementing the GMRC and values education. Pero ito lamang ay para sa mga elementary hanggang high school or junior to senior high, wala sa mga kolehiyo. Kahit pa man din ganun, I don't think it was fully implemented. Kaya siguro bigyan natin ng diin itong batas na to kasi tulad ng naibanggit ko, napakahalaga po ang values education. Kaya mayroon akong kasabihan dyan, education must be grounded on values. Education without values will not amount to the upright transformation of a person. Kaya sa tingin ko, kaya mga violence, criminality are also prevalent in our country and even in our school ngayon. Ang mga student to students nagpapatayan o pinapatay yung mga kapwa students dahil sa tingin ko kulang talaga yung pagbigay diin sa importansya ng values sa buhay ng mga estudyante. So, balikan siguro natin ito at we have to give investment. We have to give investment to our teachers. Instead of blaming them, siguro i-orient natin sila, i-workshop natin, gumawa tayo ng formation para sa mga guro nang sa ganun ay magkaroon sila ng equipped knowledge in the implementation of values-oriented education or yung pagbabalik po ng tinatawag nating good manners and right conduct. Yun po sa tingin ko ang kulang, kaya dapat bigyan natin ng diin yan. So, hindi lang problema ng guro yan, problema ng eskwelahan, at dapat yung eskwelahan ay bigyan niya ng diin yan. Kaya kung mayroong mga enrollment bago magsimula yung semester or your classes, dapat mayroong in-depth orientation about the significance and importance of values education. Yun po ang tingin ko. Maliban dyan, siguro, kailangan natin mabigyan diin din yung isang DepEd, pero DepEd order lang ito, number 44 yata or 40. I'll check. Ito ay 44, series of 2025, declaring the school as zone of peace. Pero sa tingin ko, kung i-consider ng government as emergency situation itong killings in schools, dapat siguro ang presidente natin mag-execute or issue ng executive order declaring all schools zone of peace, hindi lang sa elementary, high school,
kundi pati yung college, mga state universities and colleges, higher education, private higher education institutions, even as well as in TESDA. So, in that way, pwede ma-mobilize, ma-mandate lahat ng mga concerned agencies of government to put their hands together nang sa ganun to put a stop in this violence within our the school premises, especially among students. So yan ang tingin ko dyan, MJ. Opo, Doc, di pwede. O dapat unahin ang impeachment, Doc. Doon tayo sa impeachment. Wala naman tong problema na to, Doc eh. Impeachment muna tayo. Impeachment. Impeachment. Oh, sige, pwede. Kahit saan tayo, pwede. I mean, impeachment po inuuna ng gobyerno eh. Nabigyan ng solusyon. I thought you'll be asking questions on impeachment. Yeah, nakakalungkot talaga. Kung titingnan mo, impeachment, it's a political violence. I consider it a political violence. We are good at that. We are known for that. That's why we are lagging behind our neighboring countries. They are into innovation, modern technology. Tayo, we are struggling in protecting lives inside our classrooms. Opo. Instead of moving forward. That is the predicament that we are facing right now. Opo. Doc, sa inyo po bang panahon sa CHED, although ito'y higher education, pero galing po yung mga kabataan sa basic education eh, na-discuss po ba ninyo during the term of former President Duterte yung social media ban sa mga estudyante? Kasi, Doc, kahit kung ano po ang gawin nating ikot, pag may access po ang mga kabataan sa cellphone, ito pong impluwensya na to ay nasa kanila mga kamay. Araw-araw po nila na-access. At ito po yung nag-uutos at nag-uudyok po sa kanila na gumawa po ng karahasan. Just like yung nangyari po recently, dahil may mga anggulo na tinitingnan na yun nga, parang meron siyang dapat i-comply na misyon, yun ang ginawa niya in real life, pagkatapos, yun na yung resulta. Doc, do you think dapat magpasa na ng batas? Hindi lang naman Pilipinas ang may problemang ganon, pero may mga bansa kasi, Doc, na nag-ban po ng social media sa mga kabataan. Yeah, I think it's about time. Going back, during our time as CHED Commissioner, pinag-uusapan namin yan. Kaso lang, the issue is, in so far as gadget is concerned, not much controversy as that in the elementary schools. Kasi, so sa college kasi, medyo responsible na ang mga estudyante natin. So, hindi gaano issue yung gadget o use of cellphone, etc., etc. Pero because of personally, because of my advocacy on peace, as well as putting forward the significance of values education, I propose a CMO number 1, series of 2019, the integration of peace education into the higher education curricula. So implemented naman yan across state universities and colleges, even private higher education institutions. So yun ang maganda dahil kasi kung peaceful naman yung school premises or environment, chances are students can learn better dahil hindi sila nadidisturbo, hindi sila takot, may safe place, etc. Pero yung use of gadget, hindi pa naman nagkaroon talaga ng serious problems sa level ng college. Kasi in terms of researches, mga gadget na yan, ginagamit din naman ng mga estudyante in a nice way. Opo, lalo pa, Doc, sa paggamit ngayon ng AI, no? Maraming ang nagre-rely, no, sa paggamit ng artificial intelligence. Pero ang problema po kasi talaga, Doc, sunod-sunod kasi yung mga yung mga nangyari sa mga paaralan sa basic education natin. And I agree. Kaya I agree with you that there should be regulation. Regulation, a law regulating the use of gadget, especially yung mga wire games in cell phones, the use of AI as well, because talagang ang AI tinuturuan ng mga estudyante maging tamad at magiging wala na yung creative thinking para sa kanila kasi by just
what we call that, i-push mo lang yung button, andyan na lahat. Kahit yung mga masasama, nakikita mo na rin sa doon. Kaya there should be a regulation government should implement as far as these areas are concerned. Opo, Doc, sa basic education natin, ano pong mga, sa inyo pong ideya, sa inyo pong suggestion, yung tinatawag po na curative peace, or kumbaga ang kailangan natin ngayon is preventive peace. Ano pong mga years na dapat pagtuunan ng pansin po yung GMRC na ituro? Walang ibang ituro, kundi ganun lang, Doc. I-focus po yung ganun kasi may mga bansa po na nagpapatupad ng ganun pong sistema. Sa Japan, basic education, especially yung preschool, at wala silang mga examinations, kundi puro values orientation ang binibigay nila sa mga estudyante. Dapat ganun din sa atin. Mayroon na nga tayong batas, pero hindi na bibigyan ng diin. Siguro hindi nga alam ng lahat ng teacher yan eh. O kung titingnan mo kahit yung mga officials ng DepEd, sorry to say, pero I'm just speculating. Pero kung bakit ko nasasabi yan, kasi bakit parang walang impact yung re-implementation of GMRC as well as the implementation of values education. So, kasi ang nangyayari ngayon, more on cognitive development, skills development. Wala yung tinatawag na noon sa aming panahon, sa ating panahon, yung affective development. Kaya ako, sinasabi ko, skills can make you a career. But your values can build your character. And if you have a good character, you'll become a well-meaning person. So hindi ka violente, hindi ka magnanakaw, hindi ka killer, etc. etc. So dapat sa formation years ng mga estudyante, inculcate talaga sa minds nila yan. Bigyan ng importansya ng institusyon at bigyan ng special training yung mga teachers para dyan. Hindi lang yung i-integrate sa subject, kung hindi bigyan talaga ng stand-alone subject. Tininan ko yung batas, mayroon naman talagang ganun, except sa junior and senior high, integrated sa lahat ng subject. Pero kailangan pa rin talaga ng investment, further investment para sa mga guro for further training, para alam nila kung paano nila gamitin ito nang sa ganon they really touch the hearts and minds and even the souls of students, nang sa ganon mapalayo sila sa violenteng mga activities, mga droga, mga sugal, kung ano-ano, mga etc. etc. So, napakahalaga para sa akin yung values education. Opo. Doc, ano pong suggestion nyo sa DepEd para po magkaroon ng adjustment, magkaroon ng resulta agad-agad, step by step na inyo pong suggestion para po dito sa mga challenges natin involving mga karahasan sa mga school campus? First of all, tulad ng binanggit ko, nabanggit mo rin, from curative to preventive peace ang approach natin sana, no? I strongly suggest that. Meaning, mayroon naman tayong batas dyan na integration of PC, GMRC at saka values education. I-implement natin yan at mag-invest tayo sa mga guro nang sa ganun alam nila kung paano nila handle ang mga estudyante. Preventive peace kung tawagin ko yan. Kasi pagka na-inculcate sa minds ng hearts ng mga estudyante, ang values ng peace education, GMRC, etc., etc., medyo makaiwas tayo sa gulo. Hindi yung curative peace na reactive lang tayo pagka nagkaroon na ng problema, tulad niyan, Zamboanga, Tacloban, saka tayong kikilos at
magdagdag tayo ng security guard, etc. etc. So, yun ang una. Second, if there's a way for the President to issue an executive order, nang sa ganun, ma-synchronize yung effort ng mga concerned agencies para maprotektahan natin lalo yung mga estudyante, especially declaring the schools as a zone of peace, not only in elementary or basic education, but as well as in higher education and TESDA. Then, long term maybe is for the government to pass a legislative, priority legislative measure nang sa ganoon magiging batas talaga yung declaration of all schools in the country as zone of peace. Hindi lang yung because we are protecting the students from external conflict, but for as well as internal conflicts. Kasi ang nangyari ngayon, internal conflicts, dahil yung mga estudyante, pinapatay din yung kapwa nilang estudyante. So yun yung step by step na pwede ko isa-suggest tungkol dito sa pangyari, MJ.